Sa video na to, isamahan nyo akong puntahan ang isa sa dinarayong lugar dito sa Quezon Province dahil sa taglay nitong ganda. Kaya samahan nyo ako sa panibagong adventure natin ngayong araw mga kabrum-brum. Maaga nga tayo nag-prepare dahil malayo-layo ang biyahe natin ngayong araw. Nagbaon na rin ako ng tubig dahil mainit ang panahon. Isinuot ko na rin itong riding jersey ko para naman hindi tayo masunog sa araw. At pinainit ko muna makina ng motor ko bago ibiyahe. At pagkatapos nga nun, rekta biyahe na agad hanggang sa makalabas tayo dito sa bayan namin, sa bayan ng Atimonan. At diretso biyahe lang tayo hanggang sa marating na natin itong bayan ng Plaridel. Pagkalabas nga ng Plaridel ay nadaanan natin itong welcome marker na dalawang malaking isda ng gumaka hanggang sa marating na natin ang mismong bayan nito. At buti nga lang hindi tayo na traffic dito. At eto nga pala yung bagong gawang palengke dito sa may bayan ng Gumaka. Buti na lang din at napakaganda ng panahon ngayon kaya magandang bumiyahe mga kabrum-brum. At nung papalabas na tayo sa bayan ng Gumaka, ito naging struggle natin. Hindi pa rin kasi maayos ang daan dito at maraming panluba. At kapag dumadaan nga ako dito ay nag-iingat ako dahil baka masiraan tayo ng knuckle bearing. Hanggang sa maya-maya nga ay nadaanan na natin itong bayan ng Lopez. Buti na lang ay napakaganda na ng kalsada dito pagpasok mo sa bayan. At maya-maya nga lang ay nagpagasolina na ako para full tank ang motor natin si Snow. At nung natapos na tayo magpagasolina, ipupuntahan ko muna yung pinagpagawa ko ng sticker na nakilala lang din natin dito sa Facebook at 100 pieces na sticker nga pala yung pinagawa natin. Talaga naman napakaganda ng pagkaagawa at kung gusto nyo magpagawa ng ganito ka-quality ng sticker ay i-message nyo lang si Kuya Pam. Napaka-quality nga ng pagkaagawa niya at talaga namang satisfied ako. Dito na nga din pala ako kumain sa Lopez dahil medyo tanghali na. At nung natapos na akong kumain ay diretso biyahe na ulit. Malayo-layo pa kasi ang tatakbuhin natin mga kabrum-brum. Maya-maya nga ay binabaybay na natin itong viaduct dito sa Lopez na nasasakupan ng Barangay Kanda, Ilaya. Pag napadaan kayo dito ay mag-iingat kayo sapagkat malalaki pa rin ang butas ng ibang bahagi. At sa wakas nga ay nakarating na tayo dito sa mismong bayan ng Calawag. Ginagawa pa nga rin na kalsada dito pero okay na rin naman. Passable naman at hindi naman masyadong traffic. Nagdire-diretso biyahe nga lang ako hanggang sa nadaanan ulit natin itong rebulto ni Mama Mary na makikita mo sa tabing highway dito sa Calawag, Quezon. Hanggang sa maya-maya nga ay narating na natin itong welcome marker papunta sa Ginyangan, Quezon. At alam nyo ba na sa bungad pa lang ay mamamangha ka sa ganda ng lugar na to. At talaga naman nakaka-relax ang biyahe natin pagpunta dito. Nagdire-diretso biyahe nga lang ako at grabe nga, ang dami nating kurbada ng dadaanan bago ka makarating sa bahay ng Ginyangan. Pero okay lang yon dahil ang kalsada naman dito ay wala nang halos lubak. At may nadaanan nga ako ditong tindahan ng buko juice. Kaya uminom na muna tayo para ma-refresh naman ang katawan natin sa biyahe dahil sobrang init. Napakasarap nga at manamis-namis ng buko. At tinuloy-tuloy ko lang ang biyahe natin. At maya-maya ay narating na natin ang mismong bayan ng Ginyangan, Quezon. Nakita nga natin dito ang mga nanay na nagkukumpulan, mga ilaw ng tahanan. Ang ganda siguro tumambay sa gabi dun, no? Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin hanggang sa maikot natin itong bayan ng Ginyangan. At alam nyo ba mga kabrum-brum na ang Ginyangan, Quezon ay orihinal na bahagi ng Gumaka at nakuha ang kasalukuyang teritoryo nito sa pagsasanib ng Baryo Aloneros mula sa Tagkawayan noong taong 1947. At ang pangalan ng bayan ay nagmula sa katutubong salita na para sa tungkod o gayang. Ang gayang ay hango sa lokal na gawi na paggamit ng lason sa mga armas gaya ng sibat. Sa kasaysayan ng Ginyangan ay kilala sa mga relihiyosong tradisyon at mga mahalagang palatandaan tulad ng mga simbahan at ng kampana. At taon-taon nga na pinagdiriwang dito ay kung tawagin ay ang Gayang Festival na nagpaparangal sa patron nito. At taon-taon nga ginaganap ang kasiyahan tuwing Hunyo 21. Ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng mga kalikasan, mga lokal na produkto at kultural na aktibidad na nagpapatingkad sa galing at yaman ng bayan ng Ginyangan. Sa paglibot-libot ko nga sa bayan na to ay narating ko na itong magandang daanan at may nakita ako mga naglalakihang resort at grabe nga sa view pa lang ay matutuwa ka na sapagkat napakaganda nga ng tanawin dito at nadaanan ko nga itong mala Siargao vibes na kalsada na hindi mo akalain na sa Quezon Province lang pala to. At nung papauwi na nga ako ay nadaanan ko sa may kalsada ang isang napakagandang simbahan at kumuha nga lang ako ng picture at nagpasalamat sa Poong May Kapal. At habang papauwi nga ako ay dinaanan ko tong Mangrove Boardwalk dito sa bayan ng Ginyangan na matatagpuan sa Barangay Kalimpak. Isa ito sa mga local tourist spot dito sa bayan ng Ginyangan. Napakaganda ng pagmasdan dito ng mahabang tulay at ng mga maraming bakawan dito sa tabing dagat ng Ginyangan, Quezon. At belated happy birthday nga pala sa follower natin na si Joseph Balbin. At shoutout naman kay Nanay Presi Parafina na lagi daw nanonood ng video natin. Maraming salamat po sa pagsuporta. At maya-maya nga ay nag-decide na akong umuwi para hindi tayo gabihin sa daan. At kung kayo ang tatanungin mga kabrum-brum, saang bayan naman kaya sa Quezon Province ang dapat natin puntahan? I-comment nyo naman sa ibaba.